Sa ngayon, ano, na tayo, no, tawag dito, na distract tayo dun sa ino-offer ng mundo. So, habang yung ating mind ay pinufocus natin masyado doon sa galaw ng mundo, tayo po ay na-overwhelmed. Hindi na po natin nararanasan yung kapayapaan. No? Nahahanap natin yung happiness. Ba't ang kapayapaan ng Panginoon na ibinibigay sa atin ay hindi na natin masyadong nararanasan or nai-enjoy. So yun po, no? Even the day-to-day responsibilities that we are given feel burdensome when we focus on these earthly things. Our eyes slips away from the things above. So we forget that we have God, no? That above us. So because we are more focusing on these earthly things, so we forgot already to see what the goodness of God. We forget the blessings and promises we have through our adoptions and sons and daughters of Jesus, and our satisfaction in Christ slips away. So nawawala na po yung satisfaction natin sa ating Panginoong Jesus. Parang nakakalimutan na lang natin siya kasi nauuna yung makamundo na offer kaysa sa doon sa offer ng ating Panginoon na yun nga yung kapayapaan na pinagkaloob niya sa atin. So, yet it doesn't have to be this way. So, dapat hindi po maging ganito yung ating kalagayan na yung ating puso't isipan ay nakatuon na lamang doon sa makamundo na mga bagay na kasi siguro nagdadala sa atin ng happiness, but hindi siya continually nagbibigay sa atin ng kaligayahan at kapayapaan. So Colossians 3, explore what it means to set our mind on things above. So sa Colossians kasi sinasabi dito ni Paul sa mga kanyang sa kanyang church sa Colossians na ituon natin yung ating paningin sa sa makalangit na bagay. Set our mind on things above, enabling us to experience the true joy. No? Ang tunay po na kaligayahan ay nagmumula lamang. True joy the Father wants to lavish on us, forgiving us. Furthermore, when we set our eyes on Him, we are better able to serve Him. Amen po ba? Kung nakatuon po tayo ang ating paningin, ang ating puso sa Panginoon, ay makakapag-serve tayo ng mabuti. Makakapag-serve tayo ng may focus, makakapag-serve tayo ng may puso, no? Na hindi natin tinitingnan yung ating kapaligiran, no? Kasi nga po, nakapokus tayo sa ating Panginoon, no? Kaya nga, no, in-encourage ni Paul yung mga taga-Colossians na set your mind on the things above, no? Kasi nga, hindi lang naman sa atin ngayon sa panahon natin nangyayari ito eh. Dati pa yan, nangyayari na sa panahon pa ng mga apostol kay Paul, ano, na yung mga believers ay nagiging makamundo yung kanilang paglakad, no? Although po na nandito tayo lahat sa church, but bawat isa sa atin ay mayroong ding mga problemang ganyan, no? Kasama na rin po ako dyan. Minsan yung focus natin, naka-attention tayo masyado sa ating family, sa ating mga resources, paano natin mapaaral yung mga anak natin in the future. But wala namang problema po yun, ano? Hindi naman pinagkakait ng Panginoon yan. Supposedly ang Panginoon ay hindi siya limitado sa mga bagay na yan, no? Kung iisipin natin, walang ano sa Panginoon yan. Walang hindi imposible kasi nga
kayang ibigay ng Panginoon yan. But ang nagiging problema kasi natin, masyado na tayong nakasubsob doon sa mga bagay na yun. But we always remember that, remember our God, na ito naman ay nanggagaling lahat sa Kanya. Kung wala kasi yung kalakasan ng Panginoon sa atin, paano tayo makapagtrabaho, di ba? Paano tayo magkakaroon ng wisdom na mag-ipon, na magpalago ng ating ikabubuhay para sa ating pamilya. So, ang lahat naman ng yan ay nagbibigay ay Panginoon, spiritually, no? Wisdom, strength, di ba? Joy, di ba? Kasi pag tayo lang nakasubsob doon sa trabaho, ay sa ating mga dreams, na-exhaust tayo. Na-exhaust tayo, baka maximum na yan, 1 year. Pag yung kinuha natin kalakasan ay sa atin lamang. So, may exhaust na tayo. Kakaroon na tayo ng mga anxiety or mga overthinking, no? But in Christ, but we set our eyes above, daily, our strength is renewed. No, hindi tayo na-exhaust kasi nga yung burden na yun ay binibigay natin sa atin. So, yun po, no? Colossians, what does it means to be a Christian? Yun. Dito, yan ako lang yung mga tanungan, no? What does it means to be Christian? Ano ba yung pagiging Kristiyano? So, the Christian is in his heart. So, yun po, no? We must recognize the responsibilities of our new life in Christ. These responsibilities involves 3 admonition. First, set your heart on spiritual things. So mga kapatid, wag po natin itong baliwalain. Dapat yung spiritual na pamumuhay natin ay palaguin din natin. I-balance natin. Huwag natin hayaan na yung paglago natin in is status lamang yung, di ba, meron tayong trabaho, meron tayong malakas na mga katawan. That comes from God, no? But palaguin din natin yung ating spiritual na pamumuhay dahil ito po ay isang napakahalagang bagay, no? Higit pa sa ating physical na pangangatawan. So, it is a big word. Paul making application of the earlier doctrinal teaching. In the first 2 chapters of Colossians, Paul had talked about the basics of the gospel message. Jesus Christ came as God in human flesh. In Him dwell all the fullness of the Godhead bodily. So 2:9. So yung po may verse pa tayo ng Brad para He died for our sins and rose from the dead, having made peace. Yan po, Colossians 3, 1:17. So basahin ko natin, basahin ko sa inyo. Since then you have been raised with Christ, set your hearts on the things where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him. Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature. So ito po yung mga earthly nature natin. Especially po, so na hindi pa tayo nakakilala, ito po yung mga ginagawa natin. Sexual immorality, impurity, lust, evil desire, and greed, which is idolatry. Emphasize ko lang bakit ito nagiging idolatry, kasi nga yung nature kasi natin sexual, di ba? Desire po yan So that is idolatry. Hindi lang naman sexuality sa kapwa-tao natin. Minsan kasi nagkakaroon tayo ng mga desire sa mga bagay-bagay, especially material things, money, sabihin mo na, sasakyan, bahay, kung ano-ano man na
bibigay sa iyo ng magandang status doon sa mata ng mga tao. So, inaano natin to parang ina-absorb ng ating makabundong katawan. So, purity last, no? Ganun din po siya, no? Pag last kasi marami din, hindi lang din sa sexual contact or between man and woman. So, last, nagkakaroon din tayo ng mga last doon sa mga bagay-bagay. Kasi yung ating mata, di ba, pag nakakita tayo ng mga gandang bagay, gadget, whatever, nagkakaroon agad tayo ng pag-aasam. Para bang, ay, gusto ko yan talagang sa sunod ng buwan yan, pag sahod ko, bibiling ko yan, utangin ko yan sa alganin mo, di kaya sa may STC. So yan po, nagkakaroon tayo ng wala namang problema sa mga bagay na siguraduhin lang natin na yung bagay na bibili natin, na i-acquire natin, ay kagamit-gamit. Hindi tayo dapat bumili ng isang bagay na mayroong last na nakapaloob. Kasi after 1 month, 2 months, 3 months, 5 months, or a year, ito po'y nawawala na yung kanyang value. Para bang sinasabi mo lang siya. So, magkaroon tayo ng wisdom sa pag-acquire ng mga bagay-bagay na hindi siya nauwi sa last, no? Dahil ito po'y atin din mismong ikakabagsak. So, patuloy po tayo. Because of this, the wrath of God is coming. So, sa mga bagay na yan, no, dyan po na pupuot ang Panginoon. You used to walk in these ways in the fire, in the lives you once lived. No? Yun po yung ating pamumuhay noong sa mundo pa tayo. But now you must also rid yourself of all such things as this: anger, rage, malice, slander, and filthy language from our lips. So, ano na po natin to yung mga bagay na ibalik ko nga itong dad. Ay, babalik ako sa sister. Ayan, i-emphasize ko lang siya. Rage, nagkakaroon ba tayo ng anger? Nagkakaroon ba tayo ng rage? Nangunguna ba tayo doon sa mga nagkikipag-away? Hindi lang naman kasi yan na ikaw yung nangunguna sa nagkikipag-away. Mayroon ding gato, diba? Nakatunahan mo yung ikaw ba yung Kristiyano ba tayo para pamunuhan natin yung mga bagay na yon. Nagkakaroon pa tayo ng malis, no? Hindi lang malis sa mga panglaman, no? Nagkakaroon pa tayo ng malisya doon sa mga bagay-bagay na para bang gugustuhin natin, hindi naman natin kailangan. So, slander and filthy language from our lips. So, nagkakaroon pa tayo ng hindi maganda na mga dila, no? We must remember, we are Christian now, dapat natin itong bantayan. I know naman na meron pa naman kasi pinabago pa naman tayo ng Panginoon, kahit ako, may mga bagay pa naman yan. But be careful na i-guard natin yung ating mind, bigyan natin ng effort, bigyan natin ng pansin ng mga bagay na ito ay dahan-dahan natin baguhin, no? Paano ba ituon natin yung ating mata sa ating Panginoon? Dahil yan lamang po ang makapagbago ng ating pananaw, no? Sa mundo. Sige, Brad. Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices, and have put on the new self, which is being renewed in knowledge and the image of His Creator. So, sikapin natin, no, na makasunod doon sa image ng ating tagapaglikha. No? Dalawa na tayo ngayon may kapilian na tayo ngayon. Dati kasi, nung hindi pa tayo sinave ng ating Panginoon, ay isa pa lamang yung ating sarili that is new, old self. So wala tayong kapilian, hindi natin kayang baguhin yung ating buhay or ating pangangatawan, dahil wala pa may nagbigay sa atin ng bagong damit, no?
So since namatay nga yung ating Panginoong Jesucristo sa atin, ay nagkaroon na tayo ng dalawang bagay or pagpipilian. So saan tayo ngayon? Siyempre naman, no, sa in physical manner naman, no, gusto natin palagi yung bago, di ba? Gusto natin palagi yung bago. So wag po nating hayaan na bago lang palagi yung ating gamit, pero yung ating sarili ay hindi nagbabago. So kasi yan po, no, minsan yung perspective pa natin ba, kailangan may bago ako ng ganito, kailangan may bago ako ng ganyan, kailangan ma-acquire ko yan, uso yan, kailangan makuha yan. Hindi natin napapansin yung sarili natin, ganun pa rin siya. Since before, since bata pa tayo, ganun pa rin yung ating pag-iisip, ganun pa rin yung ating ginagawa, yung ating hobby, yung ating puso, yung ating pananalita, ganun pa rin siya. Nawa po, dapat magbaguhin din natin yung ating sarili. Hindi nga sinasabi perfection but progression. So paunti-unti lang dapat natin itong mabago. Consistent lamang po yan. Consistency lang po yung kailangan natin. Discipline, mababago po yan. At kasama po ang ating Panginoon. And have put new self which is being renewed in knowledge in the image of His Creator. Here, there is no Gentile or Jew. So lahat na po yan, no, sa ginawa ng ating Panginoon. Lahat na po yan. Wala nang Jew, wala nang Gentile. Circumcised or uncircumcised. Circumcised. Barbarian, slave or free, but Christ is all and is all. Therefore, as God's chosen people, so pinili po tayo ng Panginoon, holy and dearly loved, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. So dapat po ito po yung magiging natin ang magiging larawan. So, dapat may compassion na tayo, may kindness, humility, gentleness, no? Hindi na tayo... gentleness, marami siyang dala. Hindi yung para bang maamong tuba ka doon sa sulok. Hindi naman naman yan. Yung gentleness, sa lahat ng mga bagay na dumadating sa iyo, ikaw ay isang matatag. Ikaw ay still doon, ikaw ay nakatayo, no? Hindi mo masyadong pinapansin or hindi mo masyadong ina-absorb yung problema sa mundong ito dahil alam mo na ang Diyos yung katuwang mo. Kasi dati, konting bulong lang sa atin, tayo ay nagre-react, tayo nagpapanik, ang company magpapanik ng sa So, dapat po maging gentle tayo sa lahat ng bagay. Patient, no? Kasama na rin po yan, patient. Bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgive you. So, kung mayroon man po tayong nakasakit sa atin, sa dati. Ako, marami na akong nadaanan din mga sakit, but kasi binibigyan nga tayo ng Panginoon ng everyday na buhay. No? Kasi binibigyan tayo ng Panginoon ng chance na sa araw na yun ay mabago tayo doon sa araw na ito. No? Kasi pag dinala natin yung past natin sa bagong araw, hindi tayo makakausap. No? Kaya nga, ang forgiveness is important siya. Medyo siyang bigyan ng kahulugan kasi nga, siyempre may tao na nakasakit sa iyo, para bang ayaw mo na. Para bang more than 20 years nandiyan pa rin siya sa mo na hindi ka makausap sa kinalalagyan mo. So, kaya nga sinabi ng Panginoon, forgive para yung araw na kinabukasan ay nagkakaroon tayo ng chance na baguhin yung ating sarili, improve natin yung ating sarili, i-enhance natin yung ating sarili, excel natin yung ating sarili para doon na makausap tayo. Huwag natin po hayaan yung past natin na
magdadala doon sa future natin. So, dapat po yung mindset natin ay mabago. So, even po, and all of this virtue put on love which binds them all together in peace, unity. Let the peace of Christ rule in your heart. Amen. Dapat po, no? Since a member of one body, you are called to peace and be thankful. Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from spirit, singing to God with gratitude in your hearts. And whatever you do, whether in word or deed, no, ito rin po, no, ay pasayos ko rin siya. Ano po yung mga ginagawa natin? Kailangan po nakakalugod sa Panginoon. Tanungin po muna natin kung yung mga ginagawa natin ay nakakalugod ba sa Panginoon. Ilang ulit na sinasabi ng Panginoon yan, whatever you drink, whatever you do, ano man po ang ating mga ginagawa, nakaupo tayo, nakatayo, nakalakad, ano man po yung mga pinapasok natin sa ating katawan, ano man po yung mga iniinom natin. Alaanin natin na kung ito ba ay makakalugod sa Panginoon, o ito ba ay magdadala ng maganda sa ating katawan, no? Dahil River Church, no? Ang sinasabi na ang ating katawan ay templo ng Panginoon. So dapat din natin itong pangalagaan. Huwag lang natin masyadong, huwag tayo masyadong kung ano yung madadampot natin, ay susuko natin na alam naman natin na hindi magiging maganda doon sa yung sarili at hindi malulugod ng Panginoon. So tingnan natin sa lahat ng yun, no? Kasi whether you eat, whether you drink, no? Lahat yan. Whatever you do, ano man yung ginagawa mo, nagtatrabaho ka, dapat isipin natin na ito ay mabuti. Ito ay nakakalugod sa Panginoon. So whatever you do, whatever your words or deeds, do it all in the name of the Lord Jesus. Giving thanks to God, the Father, through Him. So yun po. Set your heart on spiritual things. Give a big word. Paul is making application of the earlier doctrinal teaching. Set your heart on spiritual things. Yeah. Jesus came as God in human flesh, and Him dwell in the fullness of the Godhead bodily. So yan po nasa 2:29 po yan. He died for our sins, no? And rose from the dead, having made peace through the blood of His cross. So nagkaroon po tayo ng kapayapaan or kaligtasan doon sa kanyang dugo na tumanak sa cross. We have been buried with Him in baptism. So nabaptize po tayo, nabukod tayo, na-buried po tayo ulit, and raised to a new life. At meron na po ba tayong bagong buhay? So amen po, no? Dapat i-strive natin ito na magkaroon tayo ng bagong buhay. Buried with Him in baptism, wherein also ye are risen with Him through the faith of the operation of God. Right. Station 1. Who had raised Him from the dead. Then in chapter 3, he tells, if He then be risen with Christ, seek those things which are above. So tanda po natin, church, isik natin yung makalangit, no? Huwag nating masyadong isik yung nandito sa daigdig ngayon kasi hindi naman siya permanent. If you are a Christian, then give your mind to Christ, no? Sabi dito, dapat pag tayo Kristiyano, dapat yung ating pag-iisip ay nakatuon sa ating Panginoon. Your old life is gone, and you have a new life in Christ. So, sa atin siguro dito, maaaring hindi pa natin ito na-apply. No? Your old life is gone, and you have a new life. So, meron pa rin tayong mga luma na sarili,
Hindi naman kasi nakikita sa ating kanuhan yan. Yan po ay attitude, diba? Yung so nabanggit kanina, baka wala pa tayo noon, humility, diba? Kindness. I-ano natin, strive natin pa isa-isa, no? Isuko natin sa Panginoon yan. Paul describes this attitude in two ways. Seek. So dapat ka natin hanapin ang salita ng Panginoon, ang kingdom ng Panginoon. Kasi nga po, kahit Kristiyano kasi tayo, pag hindi kasi tayo nagsisik, hindi tayo nagbabasa ng kahit isang verse, hindi po tayo magiging client, hindi po tayo magiging buo yung ating pagiging Kristiyano. Kasi nga, para kang baril na walang bala. So, mahirap po yun. Pag may kalaban ka, wala kang bala, ikaw po yung mababaril. Set your affection on, but it's not enough to change your attitude, you must change your action. Amen po, no? Sa to destroy the remnants of the old man. May illustration na nito nilagay. Sabi ko, when I was in college, a young beginning preacher, I led campus one weekend to preach in a nearby church. They came back Sunday night shouting bitterly. Why? Is that he had a new suit. You see, he was very poor and he had only one suit. It was worn, red, and looked disgraceful. A man in the church had felt sorry for him and had given him a new suit. The next Sunday, as he was leaving to preach at another church, we noticed he was wearing his old worn house suit. When we asked why he wasn't wearing his new suit, he replied, "If I wear this old one, someone else may give me another new one." Most people throw away their worn-out clothes when they get new ones. Christ bought us a new suit at the cross, but some Christians still want to wear their old suit. We must wear our new suit. Amen. Pag yung damit na natin, na may butas na, agad-agad tayong bumibili ng bago. Kasi, di ba? Kasi nga, yung physical nakikita yan. Physical nakikita yan. So, napapangitan tayo. Napapangitan tayo pag luma na yung damit. Bumibili agad tayo ng bago. But hindi natin masyadong na-emphasize dun sa ating buhay Christians, pero spirituality. Kasi nga wala naman may nakakita. Kaya kasi natin itago yan na we're saying na Christians tayo. But hindi pa pala natin sinusuot yung bagong damit na binigay ng Panginoon sa atin. So, kaya nga, maging spiritual tayo. Palaguin natin yung spiritual natin kasi kahit walang may nakakita sa atin, dapat tayo mismo between God, nakikita ng Panginoon yung unti-unting mong pagbabago. Nakikita naman ng Panginoon yan yung struggle natin. Hindi mo naman makikita sa akin yan yung struggle ko. Kung hindi ko sasabihin sa iyo, hindi mo magiging alam yung yung mga pinagdadaanan ko ngayon. But sa Panginoon, nakikita ng Panginoon yan. So, ilapit natin sa ating Panginoon yan. No? Dahil yan nga ang Panginoon makapagbago sa atin. Kasi pag wala kasi tayo mga sinasabihan, hindi naman natin kayang baguhin yan. Kasi tatago na natin yan, ikikip na natin yan sa ating sarili. Hanggang maging old lang yan. Hanggang lipasan yan ng 1-2 taon. Hanggang sa tumanda na nga tayo, nandyan pa rin yan. But kung itutulog natin sa Panginoon yan, na siya yung nakakita ng ating mga burdens, ay unti-unti na nare-release natin yan na babago tayo doon sa ating pagiging Kristiyano. So, sige po, what are we to do with these deeds of the old man? Put to death the sins of the past. No, kalimutan na natin yung past, no? Kung ano man yung kasalanan natin. Hingin na natin sa Panginoon ng kapatawaran yan at mag-move on na tayo.
doon sa bagong buhay na tinatahak natin na kasama ng Panginoon. Kasi walang mangyayari pag dala-dala pa rin natin yung mga nakasakit sa atin, yung mga kasalanan natin, ayaw pa rin natin itawag. Nagiging inefficient tayo, no? Kung sa makina pa, meron siyang kailangan mong i-overhaul kasi yung takbo mo hindi na smooth. So, these are earthly desire. The rabbi said that evil impulse is king over members, adultery and idolatry being the worst. No, being the worst yan, ano? All less fornication, sexual immorality, uncleanliness, indecency, inordinate affection, lust, desire that does not rest until satisfied, di ba? Nag-crave tayo. Evil concupiscence, insatiable, selfishness, covetousness, which is idolatry. Kung titingnan nga natin, kasi ang talaga na kalaban ng Panginoon ay itong mga ito. Kaya put to death itong mga bagay na ito. These sins bring the wrath of God. These are sins that you practice before conversion, not before, in which ye also walked sometime when ye lived in them. Put away the sins of presence. Now, kahit sa ating kasalukuyan, dapat pa rin natin itong baguhin ang ating sarili. Di ba, sabi nga, attractive ka na nga, pero magbibihis ka pa rin ng nakaka-attract sa'yo. Pero kung alam mo yung attractive ka, hindi mo na kailangan yung mga bagay niya, di ba? Hindi mo na kailangan yung maganda yung kung ano dyan. Kasi alam mo, may confident ka, no? May confident ka na attractive ka. So same as Christian, alam mo na hindi mo na kailangan itong mga makamutang bagay, hindi mo na kailangan itong kinapuputan ng Panginoon. Kasi hindi mo naman siya kailangan. Hindi siya magbibigay sa iyo ng glorification. Hindi ka tatangkilikin ng tao, kilalanin ka na famous o para pang artista ka kasi meron kang mga ganyan. Lilipas yan, mawawala, di ba? Yung pintura ng bahay natin, ma-deform yan, ma-ano yan. So, kailangan natin yung matatag na spiritual pamumuhay upang itong mga bagay nito ay hindi na natin masyadong inibigyan ng pahalaga. So, burning anger that flares up, malice, vicious nature, bent or hurting others, blasphemy, filthy communication. So, yan po, no? What are the grounds for this change of life? Hanggang 10 lang ba tayo? Okay na, mahaba kasi. Sige po, no? Basta yun po, no? Ano lang siya, alive in Christ. Alahanan natin. Tingnan natin. Huwag tayong tumingin dito sa mundo. Tumingin po tayo sa ating Panginoon. So, conclusion, lose Him and let Him go. Jesus said, when Lazarus came stumbling out of the grave. So, he was no longer dead. Therefore, the grave clothes should be removed. So, yung lumang pagkatao natin, i-remove na po natin yan. Mag-move on po tayo. Marami pa tayong potential wala sa edad yan, no? Marami pa tayong ma-achieve pag binitawan natin yung mabibigat na dalahan natin, no? Mag-i-excel pa tayo. Huwag tayong mawalan ng pag-asa na hanggang dyan na tayo. Marami pa tayong magagawa. We are no longer dead in sin. We have been raised up to a new life in Christ. If we be a man in Christ, he is a new creation. So, baguhin po natin, no? Ituon po natin yung ating puso at isipan sa makalangit na gawain. So, yun lamang po. Tayo po yung manalangin. Lord, maraming salamat po Panginoon sa umagang ito. Nawa po Panginoon, Lord God, ang aming mga Lord ay ang aming mga puso ay